Cheryl, mga kapatid, kinasuhan na ng kolumnista at broadcaster na si Ramon Tulfo ang mag-asawang Raymart at Claudine Santiago matapos siyang pagtulungang bugbugin sa naiyak hapon. Ang sinasabing ugat ng pambubuno ang pagkuha ng litrato ni Tulfo kay Claudine habang tinatalakan umano ang isang ground crew dahil sa hindi nasakay ang mga bagahe niya. Erwin, pero bukod sa mag-asawa at isa nitong kaibigan, damay din sa kasong isinampa ni Tulfo ang mga gwardya at pulis sa airport na nakigulpi rin umano sa kanya. Ikwento mo, Mon Gualvez. Iniinda pa rin ng kolumnista at broadcaster ng Simon Tulfo mga pasa sa mukha nang magpunta siya sa Pasay City Hall kanina. Dito nagsampa ng kasong physical injury si Tulfo laban sa mag-asawang Raymart at Claudine Santiago at kaibigan nitong si Edward Atilano na nagtulong-tulong daw sa pananakit sa kanya sa naiyak kahapon. May dagdag din kasong grave coercion si Santiago matapos umanong pilit agawin na aktor ang cellphone ni Tulfo. Ayon kay Tulfo, hindi na raw siya dapat mag-asampa ng kaso kung hindi raw dumakdak pa si Claudine nang magkita sila sa airport police station. Sobrang mura. Sabi niya walang yaka. Kayo pala mga Tulfo brothers, mga abusado. Bandang alas 12 na tanghali kahapon nang magpang-abot ang dalawang kampo sa NAIA. Napansin daw ni Tulfo ang umano'y paninita ng isang babae sa isang ground crew ng Cebu Pacific. Galit na galit daw ito dahil hindi umano na isakay sa eroplano ang kanilang mga bagahe at naiwan sa katiklan. Hindi raw inakala ni Tulfo na yun palang aktres na si Claudine Barreto. Ang tingin ko sa artista, sexy. Maganda yung mukha pero mataba siya. Tabansoy siya. Marami sigurong kinain. Giit ni Tulfo, ginawa lang niya ang kanyang trabaho bilang mamamahayag ng kunan niyang aktres. Masyado na niyang inalipusta yung pobreng ground stewardess. Kinunan ko na. Nagulat na lang daw si Tulfo nang lapitan siya ni Raymart at pilit raw kinukuha ang kanyang cellphone. Sa pag-iwas ay natulak daw niya si Raymart at dito na siya umano kinuyog ng grupo ng aktor. Pero ayon sa mag-asawang Raymart at Claudine, si Tulfo ang unang nanakit. Yung pinakikita ninyong kagandahang asal at kagandahang loob sa harap ng kamera, hindi pala totoo yan. Yung mga maliliit na tao, igalang ninyo dahil may mga dignidad din yan. Bukod sa mag-asawang Raymart at Claudine at kanilang kaibigan, kasama rin sa makinasuhan ni Tulfo ang ilang gwardya at pulis sa airport. Giit ni Tulfo, nakigulpi rin umano ang mga gwardya at pulis. Sa halip na awatin, hinawakan pa ako. Mayroon pa atang mga gwardiya na sumali sa pagsipa sa akin. Dumistansya naman ang Cebu Pacific sa nangyaring gulo. Sa isang statement, kinumpirma ng dalawang ground attendant nila na nakaranas umano sila ng verbal abuse mula kay Claudine. Humingi rin sila ng sorry sa pagkakamali sa bagahe. Naanilay na ibalik na raw kila Raymart at Claudine. Nasabihan naman namin sila nung pagdating na dito sa Manila na offload yung bagahe nila. We said na nga na pasensya na at hindi na i-load yung mga bagahe. It's because of safety reasons. Bago ito, ang airport police ang may hawak ng kaso at alas 5 na ng hapon kahapon nang may turnover ang reklamo sa Pasay Police. Hanggang ngayon, tuloy ang investigasyon ng mga pulis sa nangyaring gulo. Mula sa Pasay City Hall, dumiretso si Tulfo sa kanyang radio program sa DWIZ. Balik trabaho sa kabila ng mga nakuhang sugat. May nakahawak sa akin ng leg. Na-choke ako eh. Sa tanang buhay ko ngayon ako na-choke. Nakatak na magpa-check up ulit sa doktor si Tulfo para malaman kung naapekto ng kanyang mata. Nakaka-opera lamang pala dahil sa kondisyon na pterygium na dulot ng overexposure ng mata sa araw. Mon Gualvez, News 5.